Before you start asking questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasagot at sasabihin namin huwag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. But he can tell you what happened. Good morning po. Alam mo sa training sa military, saka sa police walang training para makakaharap sa press. Kahit umarap sa bala, kaya namin, pero umarap sa press. So, magandang umaga po sa ating lahat sa ating mahal na Pangulo, Sir, sa lahat po narito. Sa ngayon po, hindi pa po kami makakapagbigay ng saktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong ganitong kalaking halaga kasi umuusad pa rin po yung aming investigasyon. Ayaw po namin makompromiso yung mangyayaring hanggang may sampa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Lamang po at maraming salamat po. So, meron po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa bayan na Alitagtag. So, as part of intensified crime prevention. So, part of it, pina-plug down po namin yung mga sasakyan kung mayroong suspicious po. So, yun po, sinasubject po namin for inspection po. So, yun po, kagaya po na nangyari dito po sa pangyayaring ito. Yun po ang naging resulta. Nasabat po namin yung ganitong malaking halaga po ng shabu po. Shabu na nakuha sa isang van na ang size ay hindi pwedeng magkasya ang 2 toneladang kargada ng shabu pero napagkasya. Bakit kaya? Tingnan natin muna ito, ang isang pahayag mula kay Pangulong Marcos Jr. May sampa po namin Before you start asking questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasagot at sasabihin namin huwag siyang sasagot because it's still ongoing. But he can tell you what happened. So, meron po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa bayan na Alitagtag. So, as part of intensified crime prevention. Good morning po. So, part of it, pina-plug down po namin yung mga sasakyan kung mayroong suspicious po. So, yun po, sinasubject po namin for inspection po. Ayun. Mga kababayan, na bang inaayos natin ng isa pang counterpart video on how the correct and proper conduct of anti-drug operations sa previous government para makita po natin kung tayo pinapasakay, ginogod time at ginogoyo tayo. Tingnan din natin itong isa Kung pang tayo binubudol. nabubudol tayo sa scripted na mga operations. Puro budol At i-analyze namin yan ni Ma'am Lorraine. Tingnan muna natin ang isa pang video na ito. Before you start asking questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasagot at sasabihin namin huwag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. But he can tell you what happened. Good morning po. Alam mo sa training sa military, saka sa police walang training para makakaharap sa press. Kahit umarap sa bala, kaya namin, pero umarap sa press. So, magandang umaga po sa ating lahat sa ating mahal na Pangulo, Sir, sa lahat po narito. Sa ngayon po, hindi pa po kami makakapagbigay ng saktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong ganitong kalaking halaga kasi umuusad pa rin po yung aming investigasyon. Ayaw po namin makompromiso yung mangyayaring hanggang may sampa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Lamang po at maraming salamat po. Na-intercepting yun sa
So, meron po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa bayan na Tagtag. So, as part of intensified crime prevention. So, part of it, pina-flag down po namin yung mga sasakyan kung mayroong suspicious po. So, yun po, sinasubject po namin for inspection po. So, yun po, kagaya po na nangyari dito po sa pangyayaring ito. Yun po ang naging resulta. Nasabat po namin yung ganito kalaking halaga po ng shabu po. Okay. Mga kababayan, bago po tayo magbigay ng mga masusing komentaryo, ganito po muna mga facts na nakuha natin on news releases. Number one, ang kinargahan na van ay Photon na ang kanyang weight ay nasa 4,400 pounds. No? Mga nasa 2,000, ang total weight niya nasa 2,000 mahigit kilograms. Ang nakuhang shabu ay halos kabigat lang ng van na ito. So kung totoo yun na nakakarga sa van na yon, ang almost 2,150 kilograms ng sinasabing shabu, hindi makakagalaw ng 2 pulgada ang van. So paano siya nakapag-travel na ang karga niya ay halos kasing bigat ng katawan at bigat ng buong sasakyan? That is very, very simple logic of analysis. Paano nagkaroon ng kargada na 2,000 tonelada mahigit ang van, hindi magkakasya ang laman, hindi kakayanin ng bigat ng van at ng kanyang capacity ang bigat ng kargada, at tapos nagpatawag tayo ng press conference sa isang lugar na wala na sa loob ng van ang mga ito. That's very dangerous. Bakit? Pwede po itong madismiss ang kaso at ang driver na ito na ginamit na props ay technically may absuelto sa kaso at hindi matutuntun saan nanggaling ang droga sapagkat malinaw po na may violation. Hindi kami mga abogado pero kami natututo sa pag-analisa ng kalagayan, chain of custody of evidence. Dapat ipinakita na ang mga sabong ito ay totoong nasa loob ng van. Correct. At dapat inobserve in transparent and public. Total nagpa-press con na kayo, pinatawag ang media. Nandun din ang PIDEA, nandun yung mga local officials at makikita na talagang nandyan ang shabu sa loob ng van. Kasi nga, paano magkakasya ang ganoon kadami 2 tonelada at kasing bigat siya o mas mabigat pa sa van, paano kikilos ang van na yon kung ang kargada na sinasabi nyo ay doon nakuha, subalit na mag-press conference ay nasa harap na ng mga tao, ng media, pero wala na sa loob ng van. So questionable. Ma'am, pwede talaga madismiss itong kaso na ito at ang taong ito ay parang pinalabas na props lang. Number 2, nagpa-press conference kayo at hindi pa natatapos pa lang operation, nandun na ang presidente, ipinakita na ang driver, di nakatakas ng may-ari ng droga. Kasi nagpa-press conference na kayo. Kalokohan po ito. Huwag niyo pong maliitin ang taong bayan sa kanyang kaalaman. Number 3 na punto. Halos hindi alam ng pulis kung anong sasabihin niya. If he was the one leading that actual checkpoint operations on the ground, hindi mo nakikita na excited siya, hindi mo nakikita na firm ang kanyang pagpapahayag at parang sinasabihan siya, o uneasy siya, sinasabihan pa siya ng Pangulo ng Bansa, kaya mo yan. Ano ito? Kabi-briefing lang, binigyan siya ng script at dahil hindi niya alam kung anong gagawin, natutuliro ang pulis. Bakit hindi ang umarap dyan si General Marbil o ang Regional Director? Si Abalos. Bakit yung kapitan ang umarap dyan? Ganon kalaki pala, the biggest in history. Bakit po natin ito kinu-question? Sapagkat obviously, nandun po ang mga elemento ng isang pandaraya, isang pangluloko, at ginamit pa ang itong operations na ito para pagtakpan ang totoong kapalpakan ng gobyernong ito sa drug war niya at upang ipakita, kita niyo yung kanyang statement, sabi niya, now we can declare na hindi kailangang may pumutok na baril, may bala